For some of you, may mga challenges talaga, no? Medyo marami kayong burdens, maraming pasan-pasan sa balikat, maraming tinik sa dibdib, mga kapiksi. Pero sabi ko nga, guys, ma-overcome nyo din ito. Paunti-unti, hindi naman agad-agad. Paunti-unti kayong makalampas sa mga problema nyo. Parang isa-isang nare-resolve yung mga issues nyo. Isa-isang, let's say for example, baka may utang kayo, baka may mga utang, ibig sabihin marami. Parang isa-isa, unti-unti nyo nababayaran yung mga utang na yon. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong November to December para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So yung full moon natin guys ngayong November ay sa November 15, tapos yung next na full moon naman natin ay sa December 15 mga kapiksi. So ang reading na to guys ay para sa period na yan. Ang pamagat ng ating full moon guys ngayon ay Beaver Moon mga kapiksi. And also guys, no, naka-upload na sa ating channel yung inyong 2025 kapalaran. If in case hindi nyo pa napapanood, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage. Hanapin nyo lang yung video dun para sa zodiac sign nyo. Okay, so ito yung ating moon message mga kapiksi. Nothing is yet set in stone, no? So ibig sabihin nito guys, hindi permanente. Hindi pa permanente ang lahat ng bagay, pwede pang magbago, no? Depende sa kung ano yung fino-focus ng attention nyo, mga kapiksi. So, ibig sabihin, everything is changeable and malleable, no? Pag sinabing ganon, ibig sabihin, lahat nagbabago. Nothing is ever permanent, mga kapiksi. Hindi habang buhay negative, hindi habang buhay positive yung nangyayari. It will always depend on you kung saan nakafocus yung attention nyo mga kapiksi, because whatever you focus on manifests guys. Kung ano yung fino-focus ng attention nyo, it's becoming a part of your belief system and it's being pushed out in your physical reality. So make sure na palagi kayo nakafocus sa kung ano yung makakatulong sa inyo guys. Okay? Attune to the moon, I know that the best will unfold for me. Grabe, napakaganda. I-comment nyo sa baba mga kapiksi, I know that the best will unfold for me. Dapat ganun yung paniniwala nyo. Palagi nyo sabihin na malaging maganda yung paparating sa akin, everything is working out in my favor, pabor sa akin palagi ang sitwasyon, whatever happens, diba, ako yung mananalo, ako yung magwawagi, malalampasan ko to. Yung mga ganun mga kapiksi. Mind setting is more than just mind setting. Hindi yan mina-mindset lang mga kapiksi. The reason why sinasabi natin yung mindset na yon is para ma-develop yung belief system nyo. Okay? Para yun yung ma-push out sa inyong physical reality. Naintindihan nyo ba? Comment down below guys if naintindihan nyo mga kapiksi. Additional meanings for this card guys, you're meandering towards your goal and that's okay. Alright? So, ibig sabihin nito mga kapiksi, no? For some of you, baka nagbabago pa yung inyong loobin, no? Dun sa mga goals nyo. And okay lang yan. Kasi nga, wala namang permanente. Even dun sa mga wants natin and desires natin, nagbabago din yan, diba? Nung isang araw gusto mo na iPhone, tapos ngayon gusto mo Android na, gusto mo Samsung na, yung mga ganun. So, ibig sabihin nag-iiba-iba yung preference natin sa buhay and normal lang yon. So, depende kung sa pagkakaiba na yon, depende kung ifo-focus mo siya ng iyong enerhiya at attention, then it will be pushed out in your physical reality. Okay? By the way, mga kapiksi, pasensya na kayo sa nagpupukpok, nagwe-welding sa labas, no? Okay, and additional meanings for this card, guys. Staying adaptable is the key to the key to success. Guys, kailangan flexible talaga tayo. Flexible, adaptable, willing tayo na mag-adjust, no, sa mga pagbabago. Pag nagbago yung gusto natin, magbabago din yung isip natin. O kaya naman, nagbabago yung paligid natin, nagbabago yung isip natin, no. So, dapat adaptable tayo. Pero dapat, palaging sa positive change, okay? Sa positive change palagi, mga kapiksi. Make sure you're not being led astray, no? Ibig sabihin, wag kayong magpadala sa paligid nyo,
mga kapiksi, lalo na kung sa kanegahan. Kung sa positive, okay lang guys, pero pagka sa nega, no, okay? Have you become distracted? It's time to focus. Ayan na guys, kakasabi ko lang, di ba? Ilang beses ko lang sinabi, focus. Kung ano yung fino-focus ng attention nyo, guys, yun yung nagmamanifest. Sometimes, parang, sabi ko nga, guys, manifestation is like a tug of war, no? Pag sinabing tug of war, alam nyo ba yung tug of war na laro, di ba? Parang naghihilahan ng tali. Naghihilahan na, ito. Hawakan ko to inhaler ko. Tug of war na laro, di ba? I love yung Squid Game, di ba? Yung Squid Game na series sa Netflix, di ba? May tug of war doon. So, pag tug of war, di ba? Yung isang side dito, yung isang side dito. So, naghihilahan, minsan negative, minsan positive. So, kung ano yung fino-focus ng attention nyo, mga kapiksi, kapag more positive ka, syempre, hinihila mo siya pag ganito. Sometimes, pag naninega ka, nahihili siya pag ganito, di ba? So, palaging ganun tayo, everyday. May mga times na nega, may mga times na positive. So, ang importante lang, salamat inhaler. Ang importante lang, mga kapiksi, is palagi kayong nakafocus dun sa positive para yun yung mahila nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below guys if naintindihan nyo yung mensahe sa inyo. Napakaganda, mga kapiksi. Basta focus lang kayo dun sa mga desires nyo, and definitely it will be pushed out in your physical reality. Alright, so ngayon naman guys, tingnan naman natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle natin to, mga kapiksi. Abang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayon November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until November 30, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Alright, so Leo guys, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating moon energy. Ito yung both negative and positive, mga kapiksi. For some of you, merong presence dito ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, pwedeng may ganyan guys sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. Ito guys, medyo masakit. Meron kayong conflict with another person na nagpapasakit ng ulo nyo, mga kapiksi. So, pwedeng earth sign itong person na to, mga kapiksi, pero nagpapasakit siya ng ulo nyo, guys, no? Parang may issue kayo nitong person na to. Pwedeng pwedeng partner o specific person, kung kayo ay may mga jowa in a relationship, ganyan. For some of you, pwedeng na-experience mo na your relationship is falling apart because of a trust issue, mga kapiksi, at saka yung mga conflict nyo sa isa't isa. Parang feeling ko, guys, it's either parang may avoidance. Excuse me, guys. Sorry. Parang may avoidance, mga kapiksi, no? So, parang ina-avoid ka nitong person na to, or ina-avoid mo siya. Parang nag-iiwasan kayo nitong person na to dahil meron kayong broken trust, no? Parang nasira yung tiwala nyo sa isa't isa. Nagkaroon kayo ng issue, nagkaroon kayo ng pagtatalo, nagkaroon kayo ng conflict, kaya parang nag-iiwasan kayo nitong person na to. Pwede rin to guys, kahit hindi romantic partner, pwedeng kaibigan, ganyan. So parang medyo malamig, no, yung inyong connection na, and nagsisimula na kayong mag-drift away, mga kapiksi. So if this person is really important sa inyo guys, no, kailangan magkaroon of course ng acceptance and forgiveness, diba? And ipagdasal natin na sana magkaayos kayong
yung relationship nyo, mga kapiksi. Pero feeling ko kasi parang may umiiwas sa inyong dalawa, kasi yung isa parang pwedeng nag-offer na siya ng sorry, pwedeng ikaw yung nagsusorry sa kanya pero hindi kanya pinapansin, o kaya baliktad, ganyan. So meron talagang umiiwas sa inyo, guys. So kung ano man yun, sana malampasan nyo, mga kapiksi. Alright? And angel number 666, mga kapiksi, check nyo yung ibig sabihin yan, guys. For some of you naman, nakikita naman natin na malalampasan nyo yung mga problema nyo, no? If meron kayong mga problems na encounter, malalampasan nyo yan, makaka-recover din kayo, mga kapiksi. For some of you, parang may mga mini manifestation, mini success story kayo, mini celebrations, mga kapiksi. So mga maliliit na bagay na magpapasaya sa inyo, parang may mga maliliit na goals kayo na na-achieve, mga kapiksi. Yung mga maliliit na yon, i-celebrate nyo, guys, yung mga small wins nyo, kasi it will contribute to your big success or big wins in the future. Lahat, guys, ng nangyayari sa buhay natin, ano yan, puro gradual, and ano yan, parang total yan ng mga small wins natin. For some of you, may ibang babalik, magpaparamdam from your past, guys, no? May magre-reconnect sa inyo, may mag-chat, may magme-message sa inyo, somebody na matagal yun nang hindi nakakausap, mga kapiksi. And this time, parang magpaparamdam sila sa inyo. What else, guys? Tingnan pa natin. Ayan, no, you will be blessed, mga kapiksi. This is the energy of blessings. Sabi ko nga sa inyo, guys, ma-overcome nyo itong mga problema na to, kasi for some of you, may mga challenges talaga, no? Medyo marami kayong burdens, maraming pasan-pasan sa balikat, maraming tinik sa dibdib, mga kapiksi. Pero sabi ko nga, guys, ma-overcome nyo din ito paunti-unti, hindi naman agad-agad. Paunti-unti kayong makalampas sa mga problema nyo. Parang isa-isang nare-resolve yung mga issues nyo. Isa-isang, let's say for example, baka may utang kayo, baka may mga utang, ibig sabihin marami, parang isa-isa, unti-unti nyo nababayaran yung mga utang na yon, mga kapiksi. Okay, and kapag nalampasan nyo yung mga problema na yan, guys, ang katumbas nyan ay biyaya at pagpapala. So ang kapalit ng inyong mga problema is biyaya at pagpapala at mga tagumpay sa buhay, mga kapiksi. Okay? So, imayin-mayin nyo na to, guys, sa comment section. Mind blessings, tagumpay, pagpapala. Yan. So, imayin-mayin nyo yan sa comment section. Meron din kayong excuse me. Pasensya na, guys, masabit, no? Sorry. So, meron din, maaari magparamdam sa inyo. Ito, guys, nararamdaman ko to kanina pa, no? Parang merong magpaparamdam, parang baby feelings, no? Parang may mga crush, merong may crush sa inyo or secret admirer na nagpapahaging, nagpaparamdam, pero hindi ko nararamdaman na magko-confess siya. Pero parang nagpaparamdam siya na may interest siya sa'yo. So, meron nagkakaroon ng interest sa'yo, mga kapiksi. So, kung kayo ay single, okay lang yan. Pero kung kayo ay taken na, dead man na, mga kapiksi. You have to draw the line, guys. Okay? Alright. So, comment down below, guys. Yan, i-mind nyo itong mga blessings na to. Tagumpay, pagpapala, itong mini crush. Yeah. Mini lang, no? Yan. So, tsaka itong magbabalik, kasi nararamdaman ko na may magbabalik from your past, guys. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte sa Subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.